Big news, Korte kumpirmado ang notaryo Gutesa binasag kasinungalingan ni BBM Boying Soto Lacson. Ba? Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Philippines Trending News. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng balita, ang laman ng video na hatid sa atin ni Philippines Trending News at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! May mga sinasabi pa po itong ibang itong news na ito. Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Banat Bay. Syempre huwag natin kalimutang suportahan ang channel ni Banat Bay, mga katunay. Pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Banat Bay. At syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang mga idol natin, Banateros, mga katunay. Ipagpatuloy natin. Yun! So ano po masasabi ninyo dito sa video nga ni Zaldico? Yung sinabi ni Saldi ko niya, nagulat ako kasi nung una, if you recall, lahat po ng statements ko, ang sinasabi ko, si Speaker Martin Romualdez, imbestigahan ninyo. Huwag naman yung nangyari, si Gutesa nagsalita, siya na yung iniimbestigahan. Hindi pinatawag yung 19 na nagbabantay. Nandiyan pa naman sila. Hindi tinawag si Mark Teksay. Hindi tinawag si Paul Estrada. All of a sudden, si Gutesa na yung may problema. Siya nga yung witness eh. At saka sa lahat ng witness, Kasi nga, gusto nila magkaroon ng fear factor. Pag witness ka, huwag ka na magsalita or ikaw ang ikukulong, sisirain ng reputasyon, bababuyin. Yun yung kanilang peg ngayon eh. Pag nagsalita na may alam dito sa flood control project, bababuyin ka. At pag nagturo ka kay Marcos o kay Romualdez, bababuyin ka. Pero kung ang banat mo lang, doon sa mga nasa baba, yan, gagawin kang bayani. Yun din yung napapansin natin. Diba? Pag mga nasa taas ang babanatan mo, kapag ikaw ay magbibigay ng mga ganong klaseng pagtitistigo, paglalahad, na may sinasagasaan kang malalaking pader, sigurado matik ka. Kaya nga lagi kong sinasabi, no? Lagi kong sinasabi paulit-ulit dito, na kung humahanap tayo ng hustisya sa panahong ito, wala tayong makikita. Wala. Hindi mapapanagot kung sino ang dapat managot sa ngayon. Kasi lahat ng mga tetestigo na yan, baliwala. Hindi para pakinggan sila. Kita nyo naman, kahit na anong sabihin nila, hindi sila pinapakinggan. Nandiyan yung aarestuin sila. Nandiyan yung hindi sila pinaniniwalaan. Nandiyan yung sinasabihan silang sinungaling. Diba? So kung meron pang mga ibang testigo na gusto ring lumabas o gusto magpakita o gusto magsalita, nagdadalawang isip na rin sila. Diba? Eto nga dalawa, saldi ko na nga, hindi pa pinapaniwalaan eh. Tayo pa kaya parang gano'n. Ang peg nila ngayon, yan ang kanilang formula. Pag nasa baba lang ang sisisihin mo at ituturo mo, bayani ka. Pero pag titirahin mo na o ituturo mo na si Marcos o si Romualdez, uusigin ka, bababuin ka, sisirain ang reputasyon mo. Ganyan na nangyari ngayon. and madalas ito sinasabi ng lahat ng tao, siya yung least, wala siyang natanggap na pera, hindi siya congressman, hindi siya senador, hindi siya politiko, hindi siya contractor, hindi siya DPWH. Wala nga siyang wala siyang interes, wala siyang kikitain dito sa kwentuhan na to. Hindi naman siya naiipit eh. Talagang konsensya lang ang nagdala sa kanya na magsalita sa Senado. So Baga parang may lang siya, pinakaano niya lang, hatid-hatid na yan eh. Nung nagsabi si Saldico na presidente na involved, doon na ako nagulat. And ako, naniniwala, well, of course, the president has to defend himself, paliwanag niya yan. Pero ito mga nangyayaring to, at yung pag-iipit na ayaw na imbestigan si Martin Romualdez, yung narrative sa Senate, at saka yung nangyayari sa ICI na puro mga maliliit na kontraktor, I'm sorry, hindi maliliit, mga maliliit na empleyado ng DPWH, at saka yung mga kontraktor lang na damay, parang iba naman yan. Hindi na yan ang tamang kwento. So ano Kasi parang nangyayari kasi basta may maipresenta lang sila ganun eh. Basta may maipresenta lang na meron kaming ikinilos. 'Di ba? Pero yung talagang mga tunay
na sinasabi na nasasangkot sa mga ganitong klaseng anomalya, hindi nila inilalabas. Bagko si Saldico pa yung gusto nilang ilabas. Na talagang siyang nag-i-star witness. 'Di ba? Paano na 'yan pag nahuli si Saldico, 'di ba? Oh, pag sumuko siya, paano 'yon? Siyempre, lalong-lalo na ang kinakalaban ni Saldico, alam niyo na kung sino. Oh, saan ba siya makukulong pag sa Pilipinas? Sino ba nagpapatakbo din ng mga 'yan, 'di ba? Oh, kaya isipin niyo ba susuko 'yan? Kaya nga sinasabi ko sa vlog ko na sabi ko nga baka mamaya napapanood ni Saldico yung mga nahuli. Sabihin niya hindi niya kilala 'yun. Kasi kita mo naman mukhang mga empleyado. Empleyado ba talaga 'yon? Kaya nga sinasabi ko baka nagwe-waiting lang yung mga 'yun. Patambay-tambay sa luneta, 'di ba? O baka doon lang 'yun. Oh. Mike, ito, you mean to say si Gutesa, itong kalat ng pahayag niya, what is he asking for in exchange? At the very least, at least the security of his family. Is that something that you can provide him with? Or he's really out of your hands? Nung lumapit siya sa'yo, he must have also felt something na why he came to you, no? Ano yung, was there a third party? Kilala mo ba siya from before? Sino nag-introduce siya sa iyo? At saka, yun na nga, no? Anong kapalit? Whether monetary or at least his security man lang? Pati yung nagpakilala sa akin yan, is a friend from UP. Hindi politiko, walang political involvement, walang alam sa lahat. Sabi lang niya, pakinggan mo to, tingnan mo kung ano. So, nung nagkwento na si Gutesa, and yun, sinabi niya na lahat, nung kwento niya, sabi ko, sandali, mas maganda ikwento mo yan kay Senator Marcoleta. In fairness, walang inihingi si Sergeant Gutesa. Not even security? Not even security. Oh. Ang nangyari pa nga dyan, in fact, today, as I'm talking now, na-secure na namin yung pamilya. Kasi nung una, So parang ang nangyari talaga, si Gutesa, nagpresenta talaga na tumistigo. Di ba hindi siya pinilit? Kasi yung iba pinapalabas, si Marcoleta lang daw ng impluensya kay Gutesa. Talagang ginagawa talaga nila lahat, no? No? Ano? nung una, hawak nila si Gutesa. So ang feeling ko, safe, di ba? Protected nila. Pagkatapos, yung mga kaklase, yung mga Marines. kamista, Oh. yung mga kamista ni Gutesa, tumutulong naman, nagbabantay kay sa pamilya ni Gutesa. Oh. Ngayon, nung nagsalita na si Saldico na totoo yung sinasabi ni Gutesa, then una pala yung recantation, yun na nag-worry na ako. Sabi ko sa pinasabi ko sa pamilya na magtago na sila. Ang pamilya ayaw naman. Kasi ang worry siguro nila, baka pag nawala din sila, may mangyari kay Gutesa. Oh. In the case of Gutesa, ayaw din naman siguro niyang gusto niya, nalolocate niya yung pamilya niya. Alam niya kasi takot din sa may mangyari sa pamilya niya. O kasi nga naman yung mga sinabi ni Gutesa, pinagtibay ni Saldico na totoo lahat yung mga sinasabi niya Ang daming nagtutugma doon sa sinasabi ni Saldico. 'Di ba? Nako. Pero lumabas si Saldico, sabi ko, pakisabi, wag na. Magtago na sila para tingnan na kay Tama. Gutesa in one way or the other na safe na yung family kasi mahirap na ho yung sitwasyon sabi nga nung family, masyado nang dumami yung pumapaikot. And the family doesn't even want to talk, di ba? Kasi hanggat wala sa kanila si Gutesa, hanggat hindi safe si Gutesa, ayaw din nilang igawin to jeopardize his safety, to jeopardize his life. Oo. Ayun. Ayun na nga po at isa sa mga sinabi ni Defensor ay ito. Ito, panoorin niyo ito. So, itinakda po yung aligasyon na mga nilabas ninyo sa kasagsagan po ng flood control scandal. May mga political analysts po tayo nagsasabi, this is kind of a political maneuvering on your end. What can you say about that, sir? Well, first of all, for so many years, hindi ako nakisali sa ganyan. In fact, Senator Marcoleta can verify this. He even invited me to be a nominee of the party list when they ran in 2022. Sabi ko, ayoko na. I'm sorry. 2025. Yeah, Oo. 2025. Sabi ko, ayoko muna. I want to focus on what I'm doing right now sa private life ko. And then lumapit si Gutesa. Sinabi niya, kinuwento niya sa akin na ito po yung nangyari. Diyan po sa Valle Verde. Diyan po namin inipon lahat ng pera. Pagkatapos nagdi-deliver po kami. So ang tanong ko, ilang beses nangyayari yan? 3 times a week. Saan nyo dinadala? Wala po dyan sa Valle Verde. Dinadala sa mga namin sa bahay ni Saldico. Pagkatapos po, dinadala namin sa bahay ni Speaker Martin Romualdez. So sa akin, iniisip ko, pag hindi ako nagsalita
magsalita dito, pag hindi ko pinresent, I'm sorry, hindi magsalita, kung hindi ko pinresent si Sergeant Gutesa kay Senator Marcoleta, yung konsensya ko naman na may alam akong nangyari sa bansa natin, may alam akong nangyari, at ito naman yung nanggaling din kay Gutesa na doon pala sir napupunta yung mga pera ng flood control. Mga ganito nangyayari. Pinahapo yung mga kamag-anakan namin. Yung isa po namin kasamang sundalo, yung pamilya niya, wipe out po yung bahay. So, wipe out, sa Bicol, taga Bicol daw, sabi niya, dahil nga daw binaha. So sabi niya, so iniisip ko, kailangan nitong marinig ng Blue Ribbon Committee. At that time, Hindi, tsaka si Gutesa kasi kumbaga palay na siya eh. Lumalapit na siya sa manok. No, handa na siyang magbigay ng kanyang testamento, yung mga nalalaman niya. 'Di ba? Handa niya nang ipaalam. Kaya parang syempre kapag binaliwala mo yun, hindi mo pinakinggan, parang wala kang pakialam sa bayan. Parang wala kang pakialam sa taong bayan sa mga nangyayari. Kumbaga ang ginawa nila dito, kaya nila inilabas at tinulungan si Gutesa, para syempre may malasakit ka eh. Kumbaga yung sinasabi ni Gutesa, gustong malaman ng mga taong bayan, ipaalam mo yan, sabihin mo yan. Kaso nga lang wrong time, wrong place, wrong hour. Parang gano'n. Hindi. Kumbaga mali talaga yung pagkakataon eh. Kaya kahit sabihin natin na sila malalakas silang mga testigo at malalakas yung mga sinasabi nila, kahit sabihin natin maglabas sila ng malalakas na ebidensya, parang ano ang laban mo ngayong mga panahon na to? 'Di ba? Parang syempre wala kang laban eh. 'Di ba? Hindi naman sa sinasabi kong pinahihina ko yung loob nila. Pero napakasakit isipin talaga ng paulit-ulit. Yung realidad. Kasi alam nyo kung may mangyayari talaga dito, no, ibig sabihin mangyayari na masasagot lahat ng katanungan natin, yung flood control na yan, may mananagot. Kung may mangyayari, dapat dati pa. 'Di ba? Kita nyo nga mismo, yung mga nag-iimbestiga sa kanila, hindi naniniwala sa kanila. Saka ba nakakita ng investigador na hindi naniniwala doon sa iniimbestigahan nila? At saan ka ba nakakakita ng investigador na ayan na yung ebidensya, hindi ka pa rin naniniwala? Kumbaga binabali mo pa, binibendalo mo pa. 'Di ba? si Senator Marcoleta was still the chairman of the Blue Ribbon Committee. So, nung nag-usap sila, actually hindi na siya chairman noon. Kasi Yes. the next day na yon nangyari. It was about, natapos kami ng 6 p.m. nung final na. Tapos, next day, lumabas si Sergeant Gutesa at sinabi niya na yung kwento niya. Marami siyang kwento. Alam mo, marami siyang kwento about, yung binanggit ko na yung iba, yung DOH, may binabanggit pa siya doon sa mga media. Pero sabi ko, Sarge, siguro maganda focus tayo sa flood control. Yan yung issue ngayon, yung delivery ng pera. And yun nga yung pinakita niya doon na, ilan yun? 45 na 48 suitcases. 48 suitcases na more or less may 48 million each suitcase. So isang delivery 2.5 billion. At sabi nga niya minsan mas maliliit pero 3 times a week. So ano to? Kung iisipin mo yung pera ng taong bayan, no? Ganun-ganun na lang nila paghati-hatian, ganun na lang nila inaano, no? Parang laruan lang sa kanila. 'Di ba? Tsaka wrong timing din yung labas ni Gutesa kasi hindi na si Marcoleta yung chairman. Siguro inasahan din nila yun ang ganun. Ikaw naman yung chairman, makakatulong sa Blue Ribbon. Akala nila dati si Marcoleta, kaso nga lang biglang nagpalit, no? Naamoy siguro nila, uy, may lalabas. 'Di ba? Kaya parang nasayang lang din yung effort ni Gutesa nung paglabas niya. No, kasi hindi na si Chis ang Senate President, hindi na si Marcoleta ang chairman sa Blue Ribbon, 'di ba? Ano nangyayari sa pondo ng bansa? Saan pupunta yung pera natin? Tsaka bakit ganito? From the appropriations to the speaker, at the time ganun nangyari. Pero nung lumabas si Saldico, sinabi na nagdi-deliver kay President Marcos, sabi ko, grabe na to. Kaya pala the whole time ganito yung nangyari, ang Pangulo involved mismo sa nangyayaring korupsyon, sa nangyayaring nakawan sa gobyerno. So kung Mike, ikaw, nung lumapit sa iyo si Orly Gutesa, you took his word for it. You're very discerning. You're a politician. You know how to read people. What made you believe that he's credible? What proof did he show? Aside from the affidavit, no? Na even the affidavit is questionable because nga yung pagnotaryo, no? So ikaw, ano yung naging basa? Ano yung what led you to believe na credible siya na witness or credible yung kanyang salaysay? Yung kwento doon, in fact, nung nagsalita na siya at sinabi niya na, Bakit po natin ito dinidiscuss para lamang po sa kalaman yung ba't ko pinapaano sa inyo ito. Importante po kasi ito Isa sa mga sinabi ni Zaldico
ay yung confirm yung si Gutesa. Okay? Bago pa nila sirain, kasi sinabi rin nito ni Defensor na magre-recant na si Gutesa dahil nga tinakot daw di umano at kung ano-anong pagbabanta ang ginawa sa kanyang pamilya. So, one of these days, lalabas po yung recantation ni Gutesa. Okay? Linawin natin yan, ha? Number 1, dapat kung lumabas yan, imbitahan sa Blue Ribbon. Para ano ni Marcoleta. Diba? Kasi alam naman natin, madaling magsabi. Pero yung ikaw ay magsinungaling, pag ikaw hinarap sa abogado, malabo. Kasi imagine niyo nagsalita si Gutesa, tinuro niya si Romualdez. Ano nangyari doon sa Blue Ribbon Committee ni Lacson? Wala nagtanong sa kanya. Halos iilad lang. Tapos ngayon, kesyo nag-resign pa si Lacson, di ba? Tapos yung pala, babalik din naman pala. Di ba? Ngayon, Patwitam no? nag-recant. Tingnan na, magre-recant, sabi nito ni Defensor. Ngayon, aalamin natin, di ba? Pag na-cross-examine na ni Marcoleta sa Blue Ribbon. So, dapat, ang panawagan natin, kung matuloy yung pagre-recant ni Gutesa, imbitahan ng Senado para ma-cross-examine siya. Tama, mali? O, yun. Iyo. So, importante yan. At the same time kasi, confirm, di umano, according kay Zaldico, yung ginawa na pag-deliver ni Gutesa. Kaya nga naalala nyo, nasilip ko, di ba? Sinabi ko noon din sa inyo, nag-deliver si Gutesa sa BGC kay Zaldico at kay Romualdez. Tapos, may binanggit siya doon na nag-deliver din siya sa may Malacanang, malapit doon. Kasi marami mga bahay doon sa paligid ng yung mismo sa kalsada ng Malacanang, may mga bahay doon. No? Siyempre yung malapit doon sa Malacanang, no? Ako, ayoko naman na magparato. Sinasabi ko naman sa inyo, mabait ako, Diba? Binibigyan na natin ng katwiran, no? Bigyan natin ng katwiran, ha? Bakit naman magkakaroon ng bigayan doon malapit sa Malacanang? Para naman kung hindi alam ni Presidente, siyempre, parang tinatarantado naman nila. Parang grabe naman, parang dito doon pa kayo nagbibigayan. 'Di ba? Parang wala naman silang respeto sa pangulo noon. Oh, palagay natin yung sinasabi nga nilang walang kinalaman, no? Ba't doon pa? Yung sinasabi ng mga testigo, para namang napaka-awkward naman masyado. 'Di ba? Sige. Nag-deliver siya doon sa isang bahay doon nag-deliver doon na malapit? para daw kay Romualdez. At ang Ba't tanong naman doon? that time was, merong bahay si Romualdez sa BGC, bakit pinadeliver doon sa Malacanang? Oh, yun nga 'Di ba? Para namang 'di ba? Pambabastos naman 'yun. Bakit doon yung sinasabi ba't doon pa i-deliver kay kay Tambi, ha? Oh, hindi ko naman sinasabi na may kasalanan si Tambi. Binibigyan ko rin ng katwiran. Oh, syempre, bakit naman diniliver doon? Oh, ano bang diniliver? Nandun ba si Tambi? Si Tambi ba talaga ang diniliberan? Oo, yan ha. Nagtatanong ako. Hindi ako talaga nagpipinpoint. Ayoko na mga ganyan. Hindi pong may nalalaman mo na lahat, ayaw pa sabihin. No? Ayaw pa mag-pinpoint. Pinapahirapan mo pa yung sarili mo, parang gano'n. Gusto ko gano'n No, di ba? Binibigyan ko sila ng katwiran sa mga buhay nila. Na yung tipong, bakit doon ka pa magpapadeliver sa Malacanang samantalang may sarili ka namang bahay? Diba? Ano sagot? Yung sagot ni Zaldico na mismong si Marcos tumatanggap. Nako. Diba? Yun po yun konektado. Kasi ang hirap po nung walang nagko-collaborate ng kanilang kwento. Ngayon, dun Hindi, Sir Banat ba, bigyan natin ng katwiran yung mga yun. Baka mamaya nandoon lang sila. Hindi, dito meet up. Parang ganun. Parang mas trip kasi namin dito mag-meet up Parang ganun. Baka mamaya gusto lang nila mag-meet up. Kasi di ba, may mga magagandang place. Pag ikaw may ka-eyeball, gusto mo mag-meet up sa mga ganung lugar. Oh, di ba? O kaya sabi ni Gutesa, siguro gusto ko makita yung Malacanang. Baka pwede ako makakita ng Malacanang. Di ba? First time. Kahit pa paano makapunta, makadalaw. Diyan na lang kita abutan. Hindi kaya ganoon? Ayan, nagbibigay ako ng katwiran, ha? pasok yung kay Senator Amy. Kasi si Senator Amy naman, pinasok niya na ganyan ang nangyayari na
napapabayaan ng nakawan, napapabayaan dahil nga lulong yung kapatid niya. Yun. Kaya importante na maunawaan natin ito kasi pag hindi natin na maunawaan ito, mawawala tayo sa kwento at guguluhin tayo ni Lacson. Si Ang Lacson gulo nun eh. Pampagulo lang talaga yun. po kasi, may bago siyang paandar. Ang paandar niya ngayon, na kesyo daw, ginamit lang yung pangalan ni Marcos. Nung dalawa. May binanggit siyang dalawa. Whoever that person is, wala akong pakialam. Yung dalawang daw yun, na ang posisyon lang mababa, hindi nga sekretary, yusek lang. Yun daw ang gumamit ng pangalan ni Marcos para i-deliver yung bilyon-bilyon. Ang ina, kung ikaw nga mangungutang ng 1 milyon lang, o kahit nga 100,000, at gamitin yung pangalan mo, oy, sabi ni ganito, ibigay mo daw sa akin yung utang mo na 100,000. Di ba? Eh, hindi mo ano yun. Hindi mo paniniwalaan agad-agad yun. 100,000 pa lang yun. Eh, kung paano ko 1 milyon pa? Eh, paano kung 25 billion pa o 50 billion pa? Tapos maniniwala Sana all ka lang ng basta-basta. At, okay, sige. Sabi ba ni Marcos? Sige. O, ito pera, 25 billion. Sinong tanga? Alam ko naman, hindi naman siguro ganun katanga si Zaldico para magbigay ng 25 billion na nanggamit lang ng pangalan ni Marcos. Ano yun, tanga ka? At ikaw, mismo, halimbawa laang, papayag ka ba ng ganun? Diba? I mean, yun ang pinakatanga, stupid na narinig ko na dahilan. Ewan ko dito kay kay Lacson kung saan niya nakukuha yung ganyang kwento. Ayun, at ating natungayan ng video na nagbula kay Philippines Trending News. At syempre natungayan natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay Banat Bay. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.